So ito na nga mga kababayan, may bago pong nakuha na ebidensya pala itong si Atty. Torion doon sa usapan ng mga NBI agent doon sa loob ng GSIS building sa Senate. Kasi yung usapan ng mga NBI doon mga kababayan ay transcribe ni Atty. Torion at nakuha niya yung usapan ng mga agent doon na yung pala yung grinder doon sa pintuan ng GSIS mga kababayan, hindi pala sila doon dadaan. Kunyari lang pala yun na mayroong mag-grinder doon para ilihis yung atensyon ng mga nagbabantay sa Senate. Kasi yung nakuha at ebidensya na nakuha ni Atty. Torion mga kababayan, yung usapan ng mga NBI agent ay doon pala sa kabila dadaan. So narito po at pakinggan po natin itong interview kay Atty. Israelito Torion, legal counsel ni Senador Bato de la Rosa. So tatanungin na natin yung kamusta muna yung pamilya, no, Mase? Yung pamilya, yung what you call this, yung especially the beloved wife po. Of course, hindi siya happy sa mga nangyayari kasi parang sa feeling niya, yung Philippine government, specifically the executive department, at least some of the public officials are treating as if he is already a wanted person. Na para bang yung warrant of arrest ng ICC ay effective na dito sa Pilipinas kasi sa pananaw po ng kanyang may bahay ay dapat po dumaan po ito sa lokal na proseso at dapat po dinaan ito sa local courts natin, ipa-confirm mo na itong warrant para sana magkabisa dito sa Pilipinas. Yun po ang kanyang feeling. Opo. Attorney, si Maricel po ito. Ulitin ko lamang po. So, hindi po kayo nakonsulta ni Senator Bato tungkol po doon sa plano niyang pag-alis sa Senate? Actually, ang napag-usapan namin before kami umalis, pumunta muna kami, nagpa-picture pa nga kami doon sa sa crime scene, yung putukan na post ko sa Nakita Facebook. po namin yun. Yun. Now after that, umakyat kami sa kanyang opisina at nagkausap. Tapos we were talking about the legal remedies. Umabot pa nga kami sa Article 59 kasi parang ano ba yung sinasabi ng ibang expert dyan na hindi na daw dapat dumaan sa local courts. Sabi ko, boss, mga biased lang yan sila kasi sa paningin nila, hindi ka na dapat dumaan. Kasi nga, maski nag-withdraw na tayo sa Rome Statute, granting ex argumente gratia nang nag-withdraw tayo, pero pwede pa rin natin ma-invoke yung Article 59. Kasi nga po, ang word na used is custodial state. So meaning, being a custodial state, whether you're a member or not, the custodial state must bring you to the local competent authority. And besides, sabi ko sa niya, this is customary international law, boss. Lahat pong dadakpin sa ibang bansa. Na-cite ko yan sa memorandum, sabi ko sa kanya, dun sa kaso, na may mga instances, si Jean-Pierre Bembe, na dakip siya, taga Central African Republic siya, na dakip siya sa Belgium. Dinaan siya sa local court. Una nga, napalabas siya kasi nga hindi na follow yung procedures, hindi na respect yung kanyang human rights. May mga at least 6 instances na na-cite natin sa ating memorandum yan na na-file natin. Di obra, alam naman natin yung meron na nga motion doon kay PRRD mga kababayan, hanggang ngayon wala pang desisyon yung ginawa nila kay PRRD, yun din ang gagawin nila kay Senador Bato. Korte Suprema. So, sabi niya, ganun pa, bakit ganun ang kanilang view? Ewan ko sa kanila, boss, bakit mga kasama ko naman yan na ibang mga law deans, pero ang totoo talaga niyan, boss, is, sabi ko sa kanya, Senator, is, in whatever jurisdiction, customary international law yan, na pagdakpin ka, dapat idaan ka talaga sa korte, especially kung foreign warrants yan, because the local courts have to know ano ba yung warrant mo, balido ba yan, narespeto ba yung rights mo, hindi ba yan illegal arrest ang nagawa. Susundin ba ng mga law ano yung nasa batas? Tulad noon lang ng ginawa nila kay PRRD, hindi naman nila sinusunod kung ano yung nasa batas mga kababayan. Yung ginawa nila, kaya nga sinabi ni BP Sara na kidnap yung nangyari kay PRRD, di ba? Yung ginawa nila kay PRRD, yun din yung gagawin nila kay General Bato. So, hindi po kayo natanong tungkol po dun sa kanyang plano. But as his legal counsel po, do you think it's wise for the senator to leave the Senate premises? Well, that's his option because to our mind, really, my honest belief is walang warrant of arrest na na-validate under the Philippine jurisdiction. It has to pass through the local processes in the Philippines. So, sa tingin ko talaga, honestly, he is free to leave kung yun ang kanyang desisyon. Pero honestly, nung before I left mga 1:30, hindi namin napag-usapan yun. Okay. So, yun pong ino-offer halimbawa ng Department of Justice na willing daw silang isailalim sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. Bukas po ba kayo dun sa ideya na yun?
And speaking of safety po, attorney, no, since nakalabas na nga po siya, para po sa'yo, saan po mas safe? Sa labas o sa loob ng Senado? Since Well, you sa akin trust the Sergeant at akin Arms. sana honestly, sa aking paningin, mas safe siya doon sa Senado. Ano maging safe, attorney, sa pilitan na nga napapasukin sana siya doon sa Senado, yung mga armadong tao na dinidinay naman ng ibang ahensya ng gobyerno na hindi sa government yon. So paano siya maging safe doon? Nagkaputukan na nga. Mas safe siya doon mas safe siya siguro sa kung saan man siya ngayon kasi walang nakakaalam kung nasaan siya. Lumabas siya sa Senado na under protective custody naman siya doon kasi alam niya siguro na hindi siya safe doon kasi anumang oras ay pwede siyang pasukin doon sa Senado. So, parang feeling ko yun ang dumating siguro sa sa isip ni Senator Bato kasi kilala ko na po si Senator Bato kasi pareho kaming probinsya eh. Bata pala ako, kilala ko na siya, kilala na niya ako, kaya nga po siguro he trust me very much, no? So kaya yan ang naisip kong rason bakit siguro siya nag-decide to leave at around 2:30 when I was no longer in the Senate. He trusts you very much po, pero hanggang ngayon hindi pa po kayo natatawagan. Yes, kasi there's a reason for it. If he calls me, then the PNP and the CIDG, ma'am, maski text lang po, mag-ping po yan. Na ano ko po yan, yung KOJC Siege. Etong cellphone ko po, na-hack ito, nakakapasok ang daming mga messages, no? Pati message ko natitrace, no? Maski hindi sa kanila dumadaan. Naging veterano na rin po ako nito, ma'am. Sa Maguindanao cases ko rin, I've been handling a lot of cases in Maguindanao. Careful din kami in the usage of the cell phone. And we are dealing here with a veteran general who knows how to handle security. So that is probably the reason why he does not text me nor call me. Opo. Attorney, I understand sa punto de vista po ninyo, sa paniniwala po ninyo bilang legal counsel ni Senator Bato, hindi siya wanted. Kasi wala pang Hindi local siya court, wanted. hindi po ba? Opo. Pero, bagamat ganun po yung inyong point of view pagdating po sa usapin na yan, nag-issue pa rin po, sabi nga natin kanina, nung lookout bulletin order laban po kay Senator Bato de la Rosa. Do you think this is fair? Well, that is a policy which we cannot dictate upon the DOJ, no? Lookout bulletin order, hindi naman yan whole departure order. It cannot stop a person from traveling. It's just a, what you call this, it's just basically a lookout. Be more vigilant. If that person comes to the airport, then report it to the DOJ right away. But can it stop the person from traveling abroad? No, it cannot, because it is not a whole departure order. Under our laws, only the regional trial court, after there is a criminal case that is filed before the regional trial court, and the prosecution would move for the issuance of whole departure order, and after determining that there is probable cause, there is good cause for it to be issued, the judge will issue the same, and only that whole departure order issued by a regional trial court can prevent a person from traveling. But a lookout bulletin order cannot prevent a person from traveling abroad. But I'm not saying that he has plans of going abroad, ha? Mahal na mahal ni Senator Bato ang Pilipinas, hindi aalis ng Pilipinas yun. Okay, attorney, yun nga po. Pareho tayo nang nabasa tungkol sa kung ano ang sakop lang ng ILBO. No? We agree. Pero doon sa press con kanina, sinabi po talaga ng acting Justice Secretary na kaakibat ng ILBO ay yung they will arrest him kung aalis siya. So, kumbaga parang merong karugtong. Hindi lang, kumbaga after the ILBO, ang karugtong ay arrest. Can you please ask him what would be his legal basis if he will do that? I'm not saying that, that is legal, right? Just ask him what would be your legal basis. Simple question. The mainstream media should do that, no? They should not accept hook, like, and sinker the statements of Ombudsman Rimulya, Secretary Vida, although we respect them very much because they are our high public officials. But then again, mainstream media has the obligation to look further as to the basis, because that would curtail the right to travel of my client. And under Article 3, Section 6 of the 1987 Constitution, only a court order can stop it, or if there is grounds of national security or public safety or public health. Sir. I don't think Senator De La Rosa is a threat to national security, much more public health or public order. He's just one person. And I think the PNP is very strong to defend our country from any trouble.
Tingin That's ko, my yeah. humble I know. opinion on the matter. I think, Attorney Torion, kaya hindi na yun na-follow up ng mainstream media kayo nang umattend doon dahil the press con started with the first announcement that the government is acknowledging the arrest warrant na pinadala po ng ICC. Umpisa pa lang Okay. sinabi na mukhang yun yung basis niya eh. Okay. Yeah, Sige, yeah. sige. So Pero sunod, kung sana itanong din ninyo pa anong legal basis po niya. Oh, para malinaw lang po, actually na-mention na ni Jovi, the government is acknowledging yung arrest warrant. Kayo po ay malinaw din po sa inyo na meron pong arrest warrant mula po sa ICC. Kasi marami Okay. pong nagtatanong, bakit? Meron bang warrant? Marami pong nalilito eh. So if there is that acknowledgement on the part of the government, please ask the government also, because they always cite section 17 of RA 9851. There are two modalities. No, the first rule there under the first paragraph is that the state, meaning the Philippines, shall have primary jurisdiction over war crimes, crimes against humanity, and genocide if committed within the territory of the Philippines. So Pilipinas po ang may jurisdiction. Exception lang po yung in the interest of justice, Philippines may dispense with the investigation or prosecution of such crimes, no, and may surrender or extradite. So dalawa po yun. Sa extradition po, may rules of procedure na po tayo. Klaro po yan, pinalabas na po yan ng Korte Suprema, nadadaan po sa Korte yung extradition process. Pero sa Yan nga yung sinasandalan ni Remulla nung pay-kidnap kay PRRD, yung batas na yan. Kaya yung pag-surrender daw ay hindi daw yun matawag na kidnap. Yan yung sinasandalan ni Remulla, nung ngayong ombudsman na ngayon na si Buying Remulla. surrender extradite. So dalawa po yun. Sa extradition po, may rules of procedure na po tayo. Klaro po yan, pinalabas na po yan ng Korte Suprema, nadadaan po sa Korte yung extradition process. Pero sa surrender po, pakitanong po kung meron na po ba tayong rules of procedure po. Sino po ang magpa-file ng petition for surrender sa Korte? Yung ipinupunto ng government na may obligasyon tayo sa Interpol. Obligasyon tayo sa Interpol kung merong red notice, which is absent in this case. And besides, a red notice is not a equivalent to a warrant of arrest. It is simply a notice to the law enforcement agencies that if you can, please arrest this. This is a mere request. It is not binding on the part of the requested state. It is discretionary on the part of the requested state to follow. But then again, we have a government who is hell-bent in implementing the warrant of arrest. Let us assume that, it wants to implement the same. But in this case, there is yet no red notice, so it is premature to answer that. Okay. Attorney Torion, balikan po yung, nanonood kayo nung nagkaputukan eh. Di ba? Yes po. Tapos we also used yung sinupply nyo po na video, yung medyo madilim na Yes, top yes. shot. Nag-agree ako doon. May nag-text sa akin. May nagbigay sa inyo nung mga kawani ng FB, ng NBI, NBI, na yes. doon sa may parang parke doon sa may GSIS side, knowing, nung nilabas nyo po yun, alam ko na lahat tayo in the dark pa kung ano ba talaga yung nangyayari, di ba? So nakita lang ninyo yun. Pero ngayon, meron na mga lumabas na video kung ano talaga ginagawa ng mga NBI doon kasama yung media. Ano po ang inyong reaction doon? Ano ngayon yung nakikita nyo doon sa video na inilabas natin? Well, it confirmed yung video kasi nung mga minutes lang before ako bumaba, before ako ni-request na mag-join doon sa caucus ng mga senators po. Nandun ako sa sa balcony. Balcony. Then papansin ko may mga flashlight doon sa vicinity lang talaga ng Senado. Pumapasok na nga sila doon sa sa Senado na portion eh. Kaya dalawa kami nung staff ni Senator Bato de la Rosa. So, binidyohan namin. Ang video ko kasi, taga-bukid lang ako eh. Medyo hindi ito iPhone 17 eh. So, hindi masyado klaro sa akin. Pero na video ko, may mga armado, tapos may mga sila parang name tag dito sa na nakita ko na nag-casing. Casing ang tawag nila niyan eh. Tapos, sa right side din, from the GSIS side talaga, may mga lumalabas din, nagpa-flashlight, parang naghahanap ng daan. Oo. So, na-videohan ko yun. Na-stop lang ako nun kasi ni-request nga akong bumaba doon sa Senado. So, kaya nga, pinost ko kaagad anong ginagawa nito. And then, lumabas yung report ng ABS-CBN. And TV5, meron din kami. And TV5. Sir. Yeah. TV5, nakita ko rin Yeah. na which confirmed may video na mga NBI pala talaga yun. Yeah. Kasi same area nung nakunan ko ng video doon sila lumabas eh.
ng operation nila. Wasn't that point of clarity nung lumabas na yung mga report na sila ay nasa GSIS side at wala sila sa Senate side, sir? No, kasi meron dun sa yung isang video ko sa harap na yun sa Senado na yun. Yung Sa second yung floor, first video ayun. sa Senado na yun hindi na yun yung outside. dito sa right side. Sa yun, GSIS yun, pero yung sa harap, nasa Senado na sila nun. Na within the confines na ng Senado. Oo. So hindi kayo convinced doon sa kahit na may mga ibang witnesses doon na sila ay nandun to secure GSIS? Hindi ako convinced yun. Palusot na lang yun. Maski iba nga ang isa. Akala ko ba pinauwi na sila 4 o'clock pa lang. Gabi na nga yun eh. Iba-iba yung version po ng naniniwala pa ba tayo kay NBI Director? Grabe naman. Paiba-iba yung Hindi sa kanya, doon sa mga nandun to cover. Ha? Yung kasama na nag-cover. Yung Kahit kasama wag ng- na kayo matibag, doon sa mga nag-cover na lang. In the first place, sir, yung yung mga declarations nga yung pagbarina nila. 'Di ba? Anong sinasabi? Ang declaration nila para daw ma-mislead yung mga na doon sila kunyari papasok. Yun man ang mga conversations na namin meron kaming word for word ko yun na bang tawag niyan? Transcribe ko yun lahat ng mga nakausap doon. Pati yung mga tawag ng nakuha ng ng camera ng recording, transcribe ko yun. Final ko po sa Korte Suprema. Nagbarina-barina sila doon para kunyari doon sila papasok, pero doon pala sa kabila sila papasok. Oo. So yun mga kababayan, nakuha pala ni Atty. Torion yung usapan ng NBI na nag-uusap-usap doon sa video. Pinatranscribe na yung mga word usapan ng NBI, tsaka yung plano nila na magbabarina daw doon sa pinto ng GSIS, pero hindi pala sila doon dadaan. Doon pala yung plano pala ay doon sila sa kabila dadaan papasok sa Senate. So nakuha pala yun ni Atty. Torion nung pinatranscribe niya yung usapan ng NBI word for word. Oh. So anong masasabi nyo dito mga kababayan na may bago palang ebidensya at naisubmit na ni Atty. Torion doon sa Supreme Court yung pinatranscribe niya na usapan ng NBI na yung plano pala talaga ay pagpasok doon sa Senate. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-iwan lang po kayo ng komento sa comment section. Tsaka kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag pong kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa susunod pa natin ng mga video.